salita ng Diyos. Sinasamba natin ang Diyos sa konteksto ng kanyang salita, na inaatasang purihin natin ang nilalaman ng Ebanghelyo. Ang salita ng Diyos ay ang natatanging sapat, sigurado, at walang kamaliang tuntunin sa kaalaman patungkol sa kaligtasan, pananampalataya at pagsunod. Sa pangkahalatang kapahayagan ng kalikasan, nakikilala natin ang Panginoon bilang tagapaglikha. Ngunit sa tulong lamang ng natatanging kapahayagan ng banal na kasulatan natin makikilala ang Diyos bilang tagapagligtas. Lahat ng ating karunungan ay nagmumula sa pagkilala ng Diyos at sa pagkilala ng ating sarili. At ang banal na kasulatan ang naglalaman ng kanyang mga itinuturo. Dito, pinahayag natin ang mabuting balita na si Jesus habang hindi ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagliligtas sa lahat ng nananampalataya. Sa tuwing tayo'y nagtitipon, ginugunita natin na tayo'y naligtas, tanging dahil biyaya lamang, tanging sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, tanging kay Kristo lamang, tanging ayon sa banal na kasagutan lamang, at tanging para sa kalwalhatian ng Diyos lamang. Narito tayo upang tapat na tumugon sa pagpuri para sa ginawa ng Panginoon. Ngayon, tayo'y gumaling sa kung ano ang sasabihin ng Diyos sa ating ngayong araw sa pamamagitan ng pagbabasa at pagtalakay sa kanyang salita. Kapatid na siya. Magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Just for sermon recap, sa Pastor Henry last Sunday, tayo encouraged na to be more fruitful, be more diligent, na yung mga tinitch ni Pastor Edson yung nakarampang week na yung mga virtues, yung mga qualities na kailangan itong i-push natin na ating makita yung mga qualities na yun. Ano ba yun? Yung mga virtues na yun, yung mga self-control, love, humility. Ito'y bunga rin ng banal na spirito na kailangan ng quality na makita sa atin araw-araw. Yun, talagang ayun yung pinupush ni Peter ngayon na yung qualities. Lagi tayong ni-remind, lagi siyang may paulit-ulit na repetition sa isang word. Ito yung malaman natin ngayong araw. Lahat tayo ay mayroong intensyon, masama man o mabuti. Lahat ng ating ginagawa ay lagi may kaakibat na intensyon. Ikaw, ano ang dahilan kung bakit ka nakaupo ngayon at nakikinig? Bakit ka gumising na maaga para pumunta dito? Bakit sinama mo ang pamilya mo? Bakit ka nagluto ng masarap? Bakit ka nagpagupit? Bakit mo sinasaway ang anak mo pag oras ng pagsamba? Bakit nakikisama ka sa iba? Dito sa ating verse, mas magiging biblical pa ang ating intensyon. O kung mali man ng intensyon, ano iyong intensyon, makapangyarihan ng Diyos at ito ay kikilos sa iyong bagong puso. Sa pag-aaral ng Biblia, ang goal na nag-aaral ay alamin ang term na authorial intent. Dahil kung nabigo kang alamin ito, maaaring mahulog ka sa tinatawag na moralistic therapeutic deism na hindi nagtuturo patungkol sa kasalanan at kabanalan. Puro moral lang, ito, paging mabuting magulang ka, mabuting anak ka. Wala yung kabanalan, kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, wala yung bagong buhay na binibigay ni Kristo. Ang authorial intent sa maikling salita ay ito ay dakilang intensyon ng sumulat o author. Ano bang gustong sabihin ni Peter? Ano bang gustong sabihin ni Matthew? Ayun yung authorial intent. So pag nalaman mo yun, safe ka na. Kumbaga tama yung interpretation mo. Ano ang gustong sabihin ni Peter dito sa isang maikling salita? Ngayon, sa ating verse, ito ay explicit o maliwanag na isinulat ni Peter. Malaman natin kung ano ang intensyon ni Peter. At ito din ay mahalaga sa ating buhay ngayon dahil kailangan din natin mapaalalahanan sa mga bagay patungkol sa buhay at kabanalan at sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Yun makibasa kayo sa akin sa 2 Peter chapter 1, verse 12 to 15. 2 Peter chapter 1, verse 12 to 15. Basahin ko sa ESV.
Verse 12, therefore, I intend always to remind you of these qualities, though you know them, and are established in the truth that you have. I think it right, as long as I am in this body, to stir you up by the way of reminder, since I know the putting of my body will be soon, as our Lord Jesus Christ made clear to me. And I will make every effort so that, after my departure, you may be able at any time to recall these things. At sa Tagalog, basahin ko sa Ang Biblia 2001, kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay nito, bagamat inyong nalalaman na, at kayo pinapatibay sa katotohanan dumating sa inyo. Inaakala kong tama na habang ako'y nasa toldang ito, ay gisingin ko kayo ng isang paalala. Yamang aking nalalaman na malapit na ang pag-aalis ng aking tolda na gaya na ipinahida sa akin ng Panginoong Kristo. At isikapin ko rin na pagkatapos ng aking pagpanaw ay inyong maaalala ang mga bagay nito sa anumang panahon. Napansin niyo yung repetition? Laging paalala. Paalala. Inyong maalala. So tayo ay manalangin muna para sa gabayin mo ng Espiritu. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong sita, sa iyong biyaya na Panginoon, akin po ay may remind muli, Panginoon, ng mga pangako, mga dapat po namin gawin, ang mga responsibilities sa inyo, sa aming kapwa. At salamat, Panginoon, na kami ngayon ay inyong pinapalahanan sa mga dapat po namin iwasan, dapat po namin gawin, dapat po namin tandaan sa aming pamumuhay sa mundong ito, Panginoon. Ito pong inyong katotohanan na mag-iingat po sa amin. Ito po ang magagabay sa amin, sa aming mga posisyon, sa aming mga paglilingkod. Dahil po ang salita ay aming sanggalang, Panginoon. Ito rin po ang aming espada. Ito rin po ang aming helmet ng salvation. Ito po ang aming sanggalan ng pananampalataya. Dahil ang salita mo ang kapangyarihan patungo sa kaligtasan. Dahil po namin na kami po ay gabayan ng Banal Espiritu. Bigyan kami ng pangunawa at biyaya upang ito'y maganap sa aming buhay. At ito po ay patuloy po na yung maalala gaya ng sinasabi ni Pedro. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo, Amen. In verses 3 to 4, si Peter ay naglahad na tayo ay kabilang na sa kalulatian ni Kristo. Na tayo ay nakatanggap na ng biyaya na simula pa lang ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo ay nalipat na patungo sa buhay at kabanalan. At sa verse 5 to 9, si Peter ay titulak tayo na ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng virtues na kanyang inilahad. At ito din ang mga qualities na kanyang binabanggit. Sa verse 10 to 11, naman dito ay mapagpapatibay pa natin ang ating pagkatawag o ipapakita kung ginagawa natin ang mga qualities nito. Kailangan natin magsikap, maging diligent to make our calling and election sure. Sa ating verse ngayong araw ay hindi pa din nahiwalay sa paggustong iparating o intention ni Peter. Kung napapansin natin, paulit-ulit si Peter na nagpagsabi ng qualities, I remind you. So gawin nyo to. Itong qualities na sinasabi ko sa inyo. Kasi pag ginawa nyo to, ay kayo ay ayos. Magiging maayos ang pamumuhay nyo. Even though you live in a hostile world, magulo, maraming ayos sa inyo na hindi Kristiyano, pero ikaw ay safe sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? At safe ka rin sa mga maling katuruan kasi alam mo yung truth eh. Alam mo yung ultimate truth. Alam mo yung orthodox na doctrine. Ngayong araw, meron akong 3 dakilang intensyon na nagmula sa ating verses. Ang tema po ng ating sermon ay 3 great intentions. So sa ating verse ay may 3 intentions si Peter. Sabi ko kanina sa introduction, intended meaning. So ito yung tutorial intent. So baka napakano siya, hayag. Sabi ni Peter, ito ang intention ko. Kaya makulit ako, lagi ko kayong pinapaalahanan sa mga dapat yung gawin na dapat mga qualities na makita sa inyo. So ito, 3 great intentions. Unang intention ay intention to remind you. Intention to remind you sa verse 12. At pangalawa, intention to steer you.
Ano ba yung spear? I-push pa tayo. Gawin mo yan. Diba? Spear. Sa verse 13 to 14. At lastly, intention for you to recall. So yun pala yung purpose. Para ma-recall natin ang mga bagay nito. Lagi natin maalala. Kasi nga, ang isip ng tao ay limitado lang. Sa verse 15. Upang mas lalo pa tayong maging masikap sa pamumuhay Kristiyano, ang salita ng Diyos ay patuloy na intention to remind us sa ating unang puntos. Intensyon na pailala. Sa verse 13 sabi, Therefore I intend always to remind you of these qualities, though you know them and are established in the truth that you have. Tanda ko pa ang sinabi sa akin ni Pastor Enric na dito sa Meadows, tayo intentional sa ating ginagawa. Sa pagsalin ng mga bata sa liturgy, sa prayer, kahit sa paggamit sa oras o teknolohiya. Ito ba ay nagbibigay sa atin ng paglago sa kabanalan o maaari magpalayo? Nakaka-encourage na sa ating simbahan na ang mga elders ay iisa ang intensyon na lumago ang katawan o members sa pagkilala kay Kristo. Kaya meron tayong daily devotions na pinapost ni Pastor Dan sa Facebook. Tayo ay may Facebook page para mapanood o mapakinggan ang mga nagdaang sermons at mga libro na maaaring basahin para lumago sa teolohiya. Pati rin yung page ni Pastor Edson na Panaguyan. Diba? To remind us always. Nakakatuwang makita o malaman na tayo ay napakayaman sa resources. So samantalahin natin. Kaya walang dahilan para hindi lumago ang bawat isa sa pagkilala ng Kristo. Dito ay intention ni Peter na ipaalala lagi sa kanila ang dapat nilang gawin o dapat makita sa kanila. Ang mga katangian nito ay na binabanggit ni Peter ay mabasa sa 1 Pedro chapter 1, gusto niyo yung Bible niyo? 1 Pedro chapter 1 verses 5 to 8. 1 Peter chapter 1 verses 5 to 8. Nandiyan yung mga qualities. Sabi, at dahil dito, gawin niyo ang lahat ng inyong mga kaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid at ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. So napaka-fruitful mo. Napakalago ng buhay. Di ba? Napaka-simple na lang eh. Simple truths eh. Kabanalan, pag-ibig. So, kaya mo gawin niya sa tulong ng banal na spirito. Yun, a constant reminder. Talaga walang tigil si Peter. Talagang niya. Kulit niya. Ang salitang intend, dito ay nasa future tense. Means na laging intention ni Peter na pailala ang lahat ng qualities na ito kapag sila ay nakakalimot. So, ibig sabihin ni Peter, so pag nakalimutan nyo, papaalala ulit. Diba? Kung gusto nyo ng isa pang third Peter pa, sige, hindi. Pero sapat na ang second Peter. Diba? Ito. Kulit nyo, makalimutin kayo. Ito, second Peter. Sulat siya. Talagang, he is intend to remind them. Kasi nga, ano ba nakasalalay sa kanila? Hindi eh. Kaluluwa. Buhay at kaluluwa. At saka tupa. Hindi lang sila tao, kundi sila ay tupa ng Diyos. Kaya, dapat ingatan sila ni Peter kasi nga, siya yung pastol na sabi, Peter, pakainin mo kayong mga tupa. Ang sabi ni Peter, yes po. Meron siyang devotion, commitment to feed the flock. So, sa Pure Church, praise God kasi talagang napakasipag ng mga elders dito para alagaan ng mga tupa, bantayan ng mga tupa sa mga, saan? Sa mga asong lobo, sa mga wolves. Sa mga pwedeng sumira sa kawan. So praise God. Dahil tayo mananampalataya ay madaling makalimot. O sino hindi madaling makalimot dito? Lahat naman siguro tayo. Hindi lang yung mga gwapo. Si Papa. Kasi, Kumita na? si Mas President, makalimutin niya. Lahat tayo ay makalimutin, di ba? Sabi nga sa Santiago chapter 1 verses 23 to 24. Santiago chapter 1 verses 23 to 24 sabi, dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito,
Katulad siya ng isang taong tumingin sa salamin na pagkatapos makita ang sarili ay umaalis na at agad kinakalimutan ang ayos na. So, wag ganun. Lagi natin pagbulay-bulay ang sita ng Diyos. Huwag tayong tumingin na parang sa salamin na pag-alis ko. Ano ba yung tsura ko? Pagkakalam ko, side yung buko pero nakakatyo ko eh. Lagi natin pabulay-bulay ang sita ng Diyos na para tayo maingatan. So nagtataka, ba't ako madaling magalit? Ba't ako madaling umatem? Ibig sabihin, yun nga, hindi mo dinadala ang sita ng Diyos. Hindi mo siya pinagbulay-bulayan. Kasi experience, ako rin. Lahat ng klase ko nakakaranas ng gano'n, di ba? Nakakalimot, devotion, prayer, di ba? Napansin nyo, tayo vulnerable sa mga mabilis tayong, di ba? Impatience, mabilis tayong mainis, mapikon. Pero, makapansin nyo, pag nauna yung devotion sa umaga, ang ganda ng di ba? Ang ganda ng puso natin, parang kahit na nakasag na yung harap natin, tayo good vibes na. Kasi nandiyan yung banal na spirito sa pamagitan ng salita niya na nag-control sa atin. At sa 2 Thessalonians, chapter 2, verse 5 sabi, 2 Thessalonians, chapter 2, verse 5, hindi ba't sinabi ko na ang mga bagay na ito, nang kasama niyo pa ako riyan? Sino sabi nito? Si Pablo. Ang kulit-kulit niyo. Sinabi ko na to eh. Dapat niyong gawin to. Dapat niyong iwasan to. Dapat niyong huwag kayong magkaroon ng division. Huwag kayong maniwala sa mga witchcraft, sa mga gnosticism, di ba? Pero sabi ni Pablo dito, hindi ba't sinabi ko na ang mga bagay na ito nang kasama ko pa kayo riyan? So, ginawa ni Pablo. Sumulat siya ulit po. Sa Thessalonica na, pangalawang sulat niya. Paalala ulit siya sa mga simbahan. Sabi ni MacArthur, truth always need repetition because believers forgets easily. Maaring kapahamakan ang idulot ng pagkalimot sa mga qualities na ito. So, maaari kang mapahamak. Nakalimutan ko, sorry. Na dapat palang iwasan ang kasalanan. Nakalimutan ko, sorry, na dapat palang manalangin muna bago kong kumain. Pero okay lang. Sorry, nakalimutan ko. Tao lang ako. Tama ba dahilan yun? Hindi, brother and sisters. Kaluluwa na kasalalay, kaya delikado na makalimutan mo ang napakahalagang makalimutan mo na ibang tao, huwag lang ang Panginoong Kristo. Kalimutan mo na lahat ng bagay, huwag lang ang Panginoong Kristo. Hindi napaka-delikado. Ba't siya delikado? Una, ay maaari tayong mabulag sa katotohanan. Maaari tayong mabulag sa katotohanan. Sabi nga sa verse 9, ngunit ang nagkukulang sa mga katangiang ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang, nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang kasalanan. Sabi ni Peter. Yung mga nagkukulang daw ng mga qualities na yun, mga kwalidad, ay mga bulag sa katotohanan na nakalimutan daw nila. Na sila ay nilinis na. Na sila ay banal na. Diba? Akala mo ikaw ay hindi, ikaw alipin ba ng kasalanan? Hindi eh. Pinalaya ka na, kapatid. Yung meron na ako na isang illustration eh. Yung mga batang elepante daw, tinatali sa puno daw. Yung bata pa sila. Tapos yung lumaki na sila, akala nila nakatali pa sila. Kaya nilang, di bang, sirain na lang yung maliit na puno na yun. Kahit yung tali, kaya yung sirain. Hindi eh. Dahil akala nila nakatali pa sila, nagpapatuloy pa rin sila sa lugar na yun. Sa buhay Kristiyano, di ba? Akala natin, tayo nakakulong pa rin sa kasalanan, nakatali pa rin sa kasalanan, kaya gumagawa pa rin tayo. Hindi eh. Akala mo lang yun. Diba? Ikaw ay pinabandal na ng Panginoon. Kaya-kaya mo na to. Kaya-kaya mo nang gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi nga, ginawa na ni Kristo ang lahat ng to. Di ba? Siya nga ang ating mediator. Siya ang ating propitiation. Di ba? Ang ginawa niya ay ginawad sa atin. So yung tawag na great exchange. So, yung kasalanan na punta kay Kristo, yung kabanalan na punta sa atin. Yung katwiran niya. So tandaan natin, huwag natin makalimutan to. Diba? Tayo iligtas na, pati hindi ka na alipin ng kasalanan. So kung nagkakasala ka pa, hintayin mo mag-glorify ka. Kasi nandiyan pa rin yung sinful nature sa atin. So we intend to fall.
we are mutable. We are mutable. At pangalawa, maaari tayong matisod. So pag nakalimutan mo to, pwede kang ma-fall, matisod. No? Pwede kang ma-offend na gagay. Hindi ko alam yun, nakalimutan ko. Na dapat palang mahalin yung kapatiran, mahalin yung asawa, mahalin yung anak, igalang yung nakakatanda, kilalanin ng Panginoon. Nakalimutan ko eh. Maaari kang matisod sa mga bagay na ito. Sa verse 10 sabi, sa 2 Peter chapter 1 verse 10 sabi, kaya nga, minamahal ko mga kapatid kay Kristo, pagsikapan ninyong mapatunayan na mga tinawag nga kayo at pinili ng Diyos, sapagkat kung gagawin niyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod. Sabi ni Pedro, pinaralat niya. Pag ginawa mo to, pag ginawa mo to, pag ginawa mo to, hindi ka matitisod. Itibay ang puso mo. Itibay ang puso mo, kapatid. Hindi ka matitisod ng mga bagay na nasa mundong ito. Nagiging malakas ka dahil tama ang doktrina mo. Tama ang pinapaniwalaan mo. At ito'y inayakap mo. Minimemorize mo. Kaya maganda yung nag-memorize ng verse, di ba? So, talagang yung mind mo, talagang ang nagahari ay sa tanan Diyos. Talagang hindi ka matitiso, hindi ka mabubulag. Kasi sa TV, di ba? Maraming pwedeng makabulag sa iyo dyan. Ay, tama daw ito sinasabi niya. Ito daw yung tama. So, kasi nga, dahil wala kang alam na tuhan sa isip mo, mapaniwalaan mo siya. Kung hindi mo siya paniwalaan naman, pero yung puso mo parang maganda. Oo nga, parang self-feeling to. Parang I feel positive today. Parang, pero mali pala yung doktrina. Pwedeng mapahama ka, matisod ka, mabubulag ka. And, ang dapat mong gawin ay establish in the truth. Diba? We need to stand firm in the truth. Anong truth yun? Ayun nga, yung Word of God. Yung katuruan o doctrine. Kailangan dun ka magtayo ng pundasyon mo sa salita ng Diyos. Kasi hindi ka bibigo ng salita ng Diyos. Sabi nga sa 2 John chapter 2. 2 John chapter 2. Ano siya eh? Wala pa ng chapter yung 2 John. 2 John verse 2. Okay. Nausulat, minamahal namin kayo dahil sa katotohanang nasa ating at mananatili sa ating magpakailanman. Yun, 2 John 2. Iting ko, minamahal namin kayo dahil sa katotohanan nasa atin at mananatili sa ating magpakailanman. Ito yung mananatili, kapatid. Hindi ito mawawala. Dahil ang salita ng Diyos ay magpakailanman. Sabi ng Panginoon sa Kristo, lahat ay masisira, lahat ay mawawala, pero ang salita ko ay hindi mawawala. Ito yung magpakailanman. Kaya po, paulit-ulit sa Peter, ay dahil napakahalaga dito, dahil ito ay naayon sa doctrine. Hindi lang basta doktrina o katuruan, bagkus ito ay orthodox means accepted o true. Ito ay tamang doctrine. Kaya si Peter ay talagang pinupush tayo. Ito, paniwalaan mo ito kasi tama ito eh. Magkamatayan matama ito, di ba? Paniwalaan mo ito kasi yung mga nasa labas ng church ay mali, pwedeng maling katuruan. Meron tayong mga kapatiran na sa ibang bansa, ibang buong mundo na tama ang pinapaniwalaan. Pero may ibang simbahan din na mali ang katuruan. So mag-ingat tayo. So kung nalaman mo na ang tamang katuruan, ingatan mo to. Ito'y ginto na nahanap mo. Ingatan mo ang katotohanan. Yung last Friday, sa aming elders training, kasama si Pastor Dan Taxinolan, sabi ni Pastor Dan, sabi niya, orthodoxy leads to orthopraxy. Orthodoxy leads to orthopraxy. So, ano ibig sabihin? Which means, right belief or thinking leads to right living or acting. So, kung tama yung pinapaniwalaan mo na katuruan o doktrina, ito'y maghahatid sa iyo sa tamang pamumuhay at tamang action. So, amen? Ito ay totoo.
Kaya napakahalaga na patuloy na nagpapaalala ng mga biblikal na katuruan upang tayo lumago, gaya sabi ni Peter sa chapter 1 verse 8, sabi niya, sa verse 8, sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapakipakinabang at ang pagkilala niyo sa ating Panginoon sa Kristo, lumalago. Ikaw ay kapakipakinabang sa simbahan. Ikaw ay nagiging encouragement sa kapatiran mo. Ikaw ay nagiging magandang halimbawa sa mga anak mo. Ikaw ay nagiging magandang halimbawa sa asawa mo, maging sa trabaho mo. Ikaw ay nagiging lumalago. At ikaw ay lumalago sa pagkilala sa Panginoon sa Kristo. Kaya sabi ni Peter. Salamat sa Panginoon na napapaligiran tayo ng mga kapwa mananampalataya upang lagi tayong paalalahanan sa mga bagay na ito. Sa ating tahanan, nandiyan ang ating asawa, nakaagapay natin sa ministeryo dahil napakamakalimutin ng mga lalaki o babae, di ba? Oy, nakalimutan mo na mag-sampay ng babae. Wala nang araw, di ba? O, nakalimutan mo na mag-devotion tayo. O, nakasubo ka na, di ka pa nanalangin. Bus mo na yung ulam mo. Nandiyan yung asawa natin, anak natin, blessing, di ba? Papa, hindi ka pa gumagawa ng sermon mo. Mag-Sunday na. Oh. Ayun. Oh. Parang si Papa. Oh, di ba? Kaya blessing yung mga anak natin, mga kulit. Diba? Kulit mo. Ano hindi ka nga, di ba? Hindi. Pinapaalala na ka lang niya, di ba? Ang ginagamit sa ng Diyos para, ano siya, parang human alarm clock, di ba? Diba? Game mo to. Napaka-blessing ng mga anak natin, asawa natin na talagang ginawa sila ng Diyos na talagang energetic yung mga bibig nila para tayo paalalahanan. So, praise God for that. Yun. Pati yung mga asawa lalaki, di ba? Minsan meron din mga kulit na mga asawa na talagang kailangan mong gawin to. Gawin mo to. Kasi nga, para maingatan ka, lumago ka sa pananampalataya. Yun. Amen? So, ano yung plano natin? Ano yung implication natin dito? Ikaw ba? Tayo ba yung patuloy nagpapaalala ng mga bagay na ikalalago ng ating mga kapatid? Ginagawa ba natin to? Tayo ba ay taos-pusong sabihin ang kanilang dapat gawin? O tayo ay nagpapabaya na hinayaan na sila na ay makalimot? O yaman makalimutan niya yan. Kasi makalimutan eh. Para next time, ngayon, parang moral lesson sa kanya. Hindi, huwag ganun. Ipaalala mo sa kanya kahit na ulit siya nakakalimot. Kaya ka nandiyan eh, para ipaalala sa kanya. At sila ay mapahamak dahil nakaligtaan nilang manalangin, magbulay-bulay. Magsimula tayong magpaalalahan. Habang tayo naubuhay pa upang patuloy nilang maalala ang ginawa ng Panginoong Jesus. So, doon itong ginawa ng Panginoong Jesus, kapatid. Kasi pwede makalimutan yun eh. Dahil ang pagmamahal niya ay laging paris. Siguro kaya niya nakalimutan kasi luma na yung salvation. Tagal nang pinipreach ni pastor rin, nakakasawa na. Repentance, nakakasawa na. Hindi eh. Pag nakalimutan mo yan, mabubulag ka, may tisod ka, maaaring mapahamak ang kaluluwa mo. So, responsibilidad natin na yung nasa paligid natin, tapikin mo. Mukhang nakakalimot ka na. Magsimba ka naman. Yun. Tayo ay isang instrument, di ba? Tayo ay vessels. Ibig sabihin, tayo ay ginagamit sa iba't ibang bagay. Di ba? May ginagamit sa mga special na bagay, may mga ginagamit sa mga normal na bagay lang. Pero lahat ay pakinabang. Amen? Nalaman natin na it is intended that we are reminded always to pursue holiness. At sa ating second point, ay intention to steer o intention na kumilos. Ini-steer niya na, sige kapatid, kaya mo yan. Talagang i-push mo na siya pakilusin, na siya i-encourage na tama yung ginagawa mo kapatid, tama yung ginagawa mo sa pamilya mo, tama yung ginagawa mo sa ministry mo. Tuloy-tuloy mo lang yan. Sabay-sabay tayong lalago. Sa verses 13 to 14, basahin natin ulit.
Yeah, 2 Peter chapter 1 verses 13 to 14. Sabi ni Peter, I think it right, as long as I am in this body, to stir you up in the way of reminder, since I know the putting of my body will be soon, as our Lord Jesus Christ made me clear. So anong ginagamit ni Peter para i-stir? Ni-remind niya. Reminder is encouragement, kapatid. Layunin ni Peter na pakilusin o stir ang mga nampalataya. Sabi nga sa 2 Peter chapter 3 verse 1, Tagalog version to, mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sabi, mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa mga sulat ko, sinikap kong gisingin ang kaisipan nyo sa kabutihan sa pamagitan ng pagpapaalala sa inyo ng ilang bagay. Tapos sa chapter 1 verse 5, mga minamahal, pares lang siguro. Ito lang, 1 Peter chapter 1 verse 13. Sabi, kaya lagi ko kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Heso Kristo. Yun, lagi daw maging handa. Diba? Geared up the loins of your mind. Diba? Be ready. Diba? Sabi nga, diba? Itaas nyo yung mga itupin nyo yung dapat itupi. Kasi nga, ang kaaway natin, diba? Yung preaching ko yung last month ba yun, yung about sa kaaway natin. Di ba? Or, di ba? Siya yung handang-handa na tayo ay naghihintay. Na pag tayo ay nakalimot, aatakihin ka niya. Kaya sabi ni Peter, geared up. Di ba? Handaan mo yung sarili mo, tandaan mo yung mga bagay na to para ikaw ay hindi mapahamak. Kasi nga, napaka-delikado ng mundo natin. Sobrang marami ng lantaran na, di ba? Ang daming katuruan na nagliliparan na pwedeng mapahamak yung mga anak natin sa mga telebisyon, na yung pagpakasal sa same-sex marriage, di ba? Normalize na yun. Diba? Yung word na you, diba? Parang, I understand you, okay lang yan. I respect you. Diba? Okay lang yan. Pero, mali sa Diyos, hindi naman tama. Kaya ingatan natin yung mga anak natin, sarili natin, yung mga binabasa natin, mga magazines, libro, mga shows na pinapanood, ito may makakatulong sa atin o pwedeng indoctrinate. Diba? Kasi pwedeng maging malabnaw ang salita ng Diyos. Parang parang iba, parang gusto ko ito kasi mas madaling tanggapin kaysa sa doctrine of grace. Kaya ito, why Peter is so passionate about it? Pag sobrang passionate ni Peter dito sa pag-remind sa mga kapatiran. Dahil, una, malapit na ang kanyang kamatayan. Yan, malapit na ang kamatayan ni Peter. Kaya si Peter ay talagang passionate na. Yung malapit na ang mamatay, tandaan nyo ito. MacArthur says, Peter was likely in his 70s as he wrote this letter sa kulungan ng mga Romano and anticipated dying soon. Nero's persecution had begun and he was martyred in it soon after writing this epistle. Tradition says he was crucified upside down, refusing crucified like his Lord. Si Peter daw ay pinako ng nakatiwaray kasi ayaw niya raw magaya sa kanyang Panginoon Kristo. Hindi, yung gaya ng Panginoon Kristo kasi nga, siya lang yun. Walang kapatid sa kanya. Sige, patiwarik ka lang. Mas kahit yung, yun. Sa pangalawang sulat ito ni Peter, isinulat niya na ang dapat isulat. Sabihin ang dapat sabihin. Ipaalala ang dapat ipaalala. At paalalahanan ang dapat paalalahanan. Paglilingkuran ang dapat paglilingkuran. Iwasan ang dapat iwasan. Sa chapter 1, verses 3 to 11, si Peter ay inudyukan tayo na alamin ang ating kaligtasan. Sa verse 12 to 21, na alamin pa ang salita ng Diyos. Sa chapter 2, verse 1 to 22,
alamin kung sino ang kaaway o adversaries. At sa last chapter, chapter 3, verse 1 to 18, alamin ang mga propesiya na natupad na at tutupadin pa sa pamamagitan ng revelation ni Yesu Cristo. Mas pangalawa, ito ay inihayag na sa kanya ni Jesus. So kaya siya passionate kasi malapit na siya mamatay. Malapit na iwanan yung katawan niya, yung katawan lupa niya, sa ibang sayon, tolda o 10. Malapit ko na iwanan itong katawan na to. So kailangan ko na sabihin, ituro, ipaalala ang lahat ng mga bagay na tungo sa kaligtasan. Ngayon, ito ay inihayag na sa kanya ni Jesus. Sinabi na ni Jesus sa kanya kung paano siya mamamatay at kung kailan siya mamamatay. At kung bakit siya mamamatay. Dahil nga sa pag-preach ng gospel at sa pag-aalaga ng simbahan. Christ had prophesied the death Peter would die almost 40 years earlier. Basahin natin ang 1 chapter 21 verse 18 to 19. 1 chapter 21 verses 18 to 19. Sabi dito, sinasabi ko sa iyo ang totoo, noong bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibigay sa sarili mo at pupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iunat mo ang mga kamay mo at iba ang magbibigay sa iyo. At dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Sinabi ito ni Jesus para ipahiwati kung anong klaseng kamatayan ang daranasan ni Pedro upang maparangalan ng Panginoon. Pagkatapos, sinabi ni Jesus kay Pedro, sumunod ka sa amin. So ano yung feeling yun, no? Sinabi sa'yo, kung kang makamatay ka. Dati ikaw nagbibihis ng gusto mong damit, ngayon, iba na magbibihis sa'yo. Ibig sabihin, ito yung martyrdom. Ipapako ka sa krus na nakatiwalay. Ikukulong ka ng walang dahilan. Papaluin ka ng walang dahilan. Pero ang dahilan talaga ay dahil sa Panginoong Kristo. Amen. At pangalawa, ito ay devotion ni Peter. Ito ay devotion ni Peter. Buksan niyo yung Bible niyo sa Mateo naman. Mateo chapter 10. Verses 37 to 39. Mateo 10, verse 37 to 39. Sabi dito ni Jesus Christ ulit, ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ay nang higit sa akin ay hindi niya karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sinumang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang taong naghahangad na maligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais na mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ito yung devotion ni Peter. Handa siyang mamatay para sa gospel. Handa siyang mamatay para sa Panginoon Kristo. Kasi nga, ano pangako? Buhay na walang hanggan. So alam ni Peter ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay ang walang hanggang pagkinala kay Kristo. Hindi lang ito yung hahaba yung buhay mo, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na luluha, wala ka ng commitment sa asawa mo, kasi magkapalit na kayo sa langit. Hindi eh. Ang tunay na kaluwi ng buhay walang hanggang ayan, walang hanggang tipan, walang hanggang fellowship sa Diyos. So alam ni Peter yun. So, sige, kahit anong mangyari na, iiwanan ko yung magulang ko, asawa ko, at susunod ako sa iyo. At pangapat, handang mamatay si Peter para kay Jesus. Isa pa ulit, sa Matthew chapter 16, verses 24 to 26. Mateo 16, 24 to 26. Sabi, pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. Dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang tao naghahangad na maligtas na kanyang buhay ay mawal nito. Ngunit ang tao nagnanais na mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng tao? Kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapahamak naman ang kanyang buhay. May babayad ba siya para mabawi niya ang buong buhay? Yung sinasabi ng Panginoon Kristo, nandun si Peter. Tinandaan ni Peter to. Hindi niya kinalimutan. Kaya nga, naging matibay siya eh. At
At dahil tinandaan ni Peter ang mga sinabi ng Panginoon Kristo, ito'y naipasa niya sa simbahan. Ay, sulat na pa nga eh. At ito'y binabasa natin ngayon. At ito'y pinipreach ko ngayon. Kaya mahalaga na tandaan natin to lahat ng sinabi ng Panginoon Kristo. Amen. At sabi pa ni Peter sa 1 Peter chapter 4, verse 14 to 16. 1 Peter chapter 4, verses 14 to 16. Ito. Kita niyo na ba? Sabi, kaya kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, kapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Kung pinarusahan man kayo, sana hindi dahil nakapatay kayo ng tao, o nagnakaw, o nakagawa ng masama, o kaya nakialam sa ginawa ng iba. Ngunit, kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. So huwag kayong mahiya kung pinipersecute kayo dahil Kristiyano kayo. Kundi magala kayo dahil si Kristo ang pinapamuhay niyo. Huwag kayong mahiya sa gospel. Huwag kayong mahiyang i-preach ang gospel. Dahil ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ang mga nahiya lang sa Diyos sa gospel na sino? Yung mga foolish people. Dahil ito'y foolish din sa kanila. Ito'y walang kwenta sa kanila. Ito'y basura sa kanila. Pero sa ating mga Kristiyano, ang gospel ay ang kapangyarihan ng Diyos patungo sa kaligtasan. Ito'y ginto. Na pag natagpuan mo, kontento ka na. Ito na yung pinakamalag sa akin. Okay na ako dito, God. Nabuhay si Pedro na halos 3 dekada na naglilingkod sa Panginoon at hinihintay ang kamatayang nakahanda para sa kanya. Sa halos 3 dekada na ministry niya, alam niya mamamatay siya. Hinihintay niya. Kaya ang ginagawa niya, talagang sinusulit niya. Kailangan ko i-preach to kahit sa lugar, simula Samaria, Jerusalem. Nakarating pa nga sa Roma, di ba? Ako lang sa Roma eh. Simula ng Pentecost hanggang sa may establish yung mga simbahan. Walang tigil si Peter na kahit alam niya mamamatay siya, pinipilit niya pa ng gospel. Kaya nasabi niya, kaya lagi ko kayong pinapaalahanan ko sa mga bagay na ito. Kahit alam niyo na ang mga ito at matatag na kayo sa totohanan talaga ninyo. Kaya lagi niya, He is intent always to remind us. Kapag kailangan natin ng hugot, sino ito mahilig sa hugot dito? Mahilig na humugot ng ito, magandang hugot to. Binuksan ko sa Facebook, in-share. Oh, galing mong pumili ng hugot Inspirasyon para ganahan tayo sa ating ginagawa, di ba? Ito yung ko ngayon, hugot ko ngayon. Hugot for the day, di ba? Ginagawa ko ngayon sa araw mo. Minsan, nagpapatutog tayo ng rock music, di ba? Para ganahan sa buhay. Gusto mo ng rock music para maging masigla ako. Para mabilis tayo mag-drive, o para mabilis mag-drive, rock music, di ba? Slow music para chill lang, di ba? Chill lang, mga love songs, di ba? Para swabe lang natin. Wow! Sa date, syempre romantic naman, di ba? Pag date, romantic yan. Medyo mga classical music. At kapag good vibes naman, joyful music or sa mga kaidara ni Pastor Edson, K-pop, di ba? Mga K-pop, mga BTS, para ganahan talaga sa buhay. Pero, dito iba. Iba ang nagpapasigla kay Peter. Ano yung nagpapasigla kay Peter? Kahit alam niya na malapit na siyang iwanan ng mundong ito, ganado siya sa pagpapakain sa tupa ng Diyos. Kahit napakaingay o napakagulo ng background music ng buhay ni Pedro, siya ay inspired ng banal na spirito. Kaya nasabi ni Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 21, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila kundi sa banal na spirito na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. So mga kapatid, huwag lang tayo mo-udyokan ng mga music na to, mga lyrics na mga ganda, na nagpapabigay sa atin ng good vibes. Hindi.
naway ang banal na spirito ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon para gawin ang mga bagay na to. Amen? Kung tayong kumuha ng inspiration sa iba, meron akong narinig na, sabi, yung Bible daw ay inspired by God. Sabi niya, oo, pastor, naniniwala ako, inspired ng Diyos yan. Kasi nakaka-inspire eh. Na-inspire ako na basahin. Akala niya yung Bible ay inspiration daw sa buhay niya. Inspiration na, yun nga, na ganahan siya sa buhay, inspiration na magtrabaho, inspiration na mag-aaral. Hindi. Ang inspiration ay, ang banal na spirito ang nag-i-inspire sa mga sumulat at para ma-inspire din ang mga mababasa nito na tuparin ang nanusulat dito. So, ang inspired ay ikaw ay pinapangunahan ng banal na spirito. Iba yung motivation sa inspiration. Kasi motivate kasi parang ano lang yung mind ko. Okay, na-clear ako, na-enlightened ako. Parang si Buddha, di ba? Si Buddha hindi siya nag-repent eh. Hindi siya na-save. Na-enlightened lang siya na sa isip mo. Ito yung tama, ito yung good, even. Okay, yin-yang to. Ito yung dark side, ito yung bright side. Hindi, ayun yung motivation. Na-motivate lang siya, nagawa ng mabuti. Tapos nagkulong siya sa kweta. Hindi yun. Pero yung inspiration, yung banal na spirito ay naghahari sa puso mo. So yun yung inspiration. Inspired by the Holy Spirit. Ikaw kapatid, ano ang inuudyok mo? Ano yung ini-steer mo? Ano yung ini-steer mo sa tahanan mo? Ano yung ini-steer mo sa trabaho mo? Sa eskwelahan mo? What are you steering in your household? What are you steering in your household? Workplace, school, church? Are you steering sin? Are you steering anger? Are you steering division? Or you steering holiness, love, perseverance, patience, mercy, joy, division or unity? You build them or destroying them, reminding them or ignoring them. Kapatid, sa Pure Church, we are intentional sa ating ginagawa dahil we are intended to pursue holiness, to unite in love, to renew our minds, and exercise our gifts. We are intentional here. Ito ay ating pinagsumitapang gawin. So huwag kayo magsawang pakinggan ng ating liturgy. Letter P, verse ng Alas. Kahit alam nyo na. Kasi nga tayo makalimutin. Mahalaga na every Sunday, binabasa ng liturgy, ordinances, para tayo palagi mapalala. Nandiyan yung LBC, confession, nandiyan yung call to worship. Diba? At sa ating, nakita natin na kailangan natin maging intentional to remind and to steer our brothers and sisters to holiness. Ngayon, para sa ating huling paalala o puntos, malaman natin kung bakit ang kulit ni Peter. Ito ay dahil, point 3, last na to, intention to recall. Intention to recall. O intensyong maalala muli. So ito yung pinagpawala ni Peter. So, marirecall nyo na ang mga bagay nito. Kasi nga, ako ay paulit-ulit na sinasabi ito. Sabi nga sa verse 15, and I will make every effort so that after my departure, you may be able at any time to recall these things. Kahit anong oras, kahit anong araw, kahit anong ginagawa mo, busy ka man sa schedule mo, maalala mo ito. Kasi nga, I make every effort. Nag-effort ka. Diba? Ito ang dakilang layunin ni Peter. Ito yung authorial intent na sinasabi ko. Kung bakit paulit-ulit niyang pinapaalala sa kanila ang qualities ng isang totoong Kristiyano. Ito ay upang, sabi nga sa chapter 2, verse 1-5, kaya gagawin ko ang lahat para makatiyak akong maalala niyo pati ang mga itinuturo ko kahit wala na ako rito. Kahit patay na raw siya, kahit kinuha na siya ng Panginoon sa Kristo, maalala niyo pa rin. He intended to recall or at any time remember these things. What things? Ano yung mga bagay na ito? Ano yung mga bagay na yun gusto maalala nila ni Peter, ng mga church natin also? Ano yung mga bagay na yun?
Sabi ni MacArthur says, Peter wanted to make ascertain that after he died, God's people would have a permanent reminder of the truth, thus penning this inspired letter. Diba? It is intended na masulat. Ito'y naiingatan sa mga manuscripts, diba, ng Old Testament manuscripts, Septuagint, LXX, yung scroll, ito'y iningatan upang tayo rin ay mapaalahanan ng mga bagay nito. Na kahit wala ng mga apostles, kahit wala ng mga Puritans, wala ng mga reformers, wala ng mga pastor na nag-preach natin, sila yung mga ng Panginoon, wala na yung mga kapatiran natin, pero yung mga bagay na salita ng Diyos, yung mga bagay na ginawa sa kanila, ay ating maalala. Diba? Ito yung nasulat. Kaya, praise God for the, yung mga sulat ng mga theologians, especially Bible, diba? Yung mga epistles, letters, and glorious gospel. Ito, bakit nila kailangan maalala? Dahil nagliparan na ang bulang ng tagapagturo, di ba? Ito ay maintain na, di ba? False teachings, false prophets. Kaya kailangan talagang alalahanin to. Kasi kung hindi nyo alalahanin to, maaari kayong manigaw ng mga maling tagapagturo ng mali nilang katuruan. Kaya dapat nilang tandaan ang kanilang pahayag ng pananampalataya o statement of faith. Upang sila ay maingatan sa kanilang maling tuturuan. So yung creeds, yung statement, confession, ito yung nag-iingat sa atin. Ito yung summary ng scripture verses. Nag-iingat sa atin sa mga heresy. Ito yung nag-iingat sa atin sa mga bagong turo. Kapatid, pag bagong turo na, huwag niyong paniwalaan yun. Tayo ay magbase sa lumang revelation. Ito, sa Bible. Kasi yung mga bagong revelation, nanaginip ako gabi. Napaginipan ko ito, bagong revelation. Paniwalaan niyo. God speaks to me. Huwag yung maniwala ron. Maniwala kayo sa nasulat na revelasyon. Sinabi sa mga kapatid mo, kapatid, parang naginip ako gabi, sabi ng Diyos, heretiko. Mali. Kapatid, ito yung tama. Ito. Bakit mo kailangan sikaping alamin o alalahanin ang tamang katuruan? Ito yung tanong sa'yo, bakit mo kailangan sikaping alamin o alalahanin ang tamang katuruan? Yun nga, sabi nga ni Job, sa Job chapter 11 verse 4. Sinasabi mong tama ang iyong paniniwala at matuwid ka sa paningin ng Diyos. So yun, nangyayari. Nagiging bulag ka nga. Akala mo tama ka, pero mali naman ang iyong pininiwalaan. Kaya mahalaga bumalik ka sa nasulat na o sa Biblia. At sabi rin sa unang Timoteo chapter 6 verse 3, kung sino may naguturo ng ibang aral, ito warning to, kung sino man ang naguturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahusay na salita ng ating Panginoon Kristo at sa aral na nasa kabanalan, yun, huwag daw maniwala sa mga bagong aral. Magtiwala tayo sa tinuro ng mga apostol, tinuro ng mga propeta. At sa Titus 1:9, dapat na kanyang pinangangawakang mabuti ang tapat na salita ng ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat nito. So, sa pangalawang purpose din, para pabulaanan sila. Ano ibig sabihin pabulaanan? Para ituwid sila. Itama sila. Kasi alam mo yung tamang aral eh. Hindi mo siya nakalimutan. At sa Titus 2:1 sabi niya, ngunit ikaw naman, magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. Doon pa rin sa tamang katuruan. Kapag sa lahat ng oras ay lagi nating naalala ang salita ng Diyos, ito yung napagbubulay-bulayan tayo, natin. Naiingatan ng kanyang salita. Hindi lang tayo naiingatan kundi lumalaro din sa pagkilala sa ating Panginoon Kristo. At kapag tayo nagsikap na magsaliksik ng kanyang salita, ang ating kongregasyon ay maaari nating paalahanan ng mga bagay nito upang sila ay mapalahanan din. Sabi ni Jonathan Edwards, sa kanyang resolution noong siya ay nasa college pa, yung nag-aaral pa siya, sabi niya,
to study Scripture steadily. To study the Scripture steadily, constantly, and frequently, as that I may find and plainly perceive myself to grow in the knowledge of the same. Yun, so you can perceive and to grow. So ito yung goal natin na aralin ng mabuti ang Bible. Tukwarin, di ba? Tukayin mo pa, saliksikin mo. Di ba? Panagbasa ka ng isang verse, magkat ka ng 10 questions. Ano sinasabi ng verse na to? Ba't sinabi ng author to? Ano yung kalagayan nila? So parang gumagawa ng hermeneutics, di ba? Parang hermeneutics mo siya. Kasi gusto mo matuto eh. Gusto mo lumago. Gusto mo lumago sa pagkaunawa ng sita ng Diyos. At dagdag pa ni Piper, growing and in advancing. Increasing, that is the goal. And to advance, we must be troubled by biblical affirmations. Amen? And kaya ako lang stress ka at mahirap yung verse. Hindi mo nawaan to. Kaya nahihirapan ka kasi nga gusto mo mag-grow. When you're growing by the trouble of the affirmations of the Bible. Amen? I praise God for faithful men na patuloy na nagpapaalala sa atin sa Facebook, sa GC, sa Viber, na kailangan natin si Kristo. Sabi ni J.C. Ryle, na isinalin ng Tagalog ni Panaguya. So, sino si Panaguya dito? Yan. Yan. Sabi ni J.C. Ryle sa pagsalin sa Tagalog ni Panaguya, ang pangaral ng purong salita ng Diyos ay ang unang tanda ng malusog na simbahan. So kung pinapangaral mo daw yung purong salita ng Diyos o pure Word of God, malusog ang simbahan. Hindi siya malnourished. It is not by quantity, it is by quality. Amen? It is by the pure Word of God kung bakit malusog ang isang simbahan. Upang maalala natin ang isang bagay, gumagamit tayo ng alarm, di ba? Alarm clock, mark, reminder, at iba pang teknolohiya para maalala natin ang isang bagay yung dapat gawin. Sa ating pamumuhay, pamumuhay Kristiyano, ang isang magandang paraan para maalala natin palagi ang biyaya ng Diyos ay alalahanin natin ang ating kasalanan. Alalahanin ang mga kasalanan. Kung paano tayo napahamak nito dati. Ginawa ko kasi kaya ako nagawa kasi nagkasala ako. Kung paano tayo nasaktan. Kung paano tayo nakasakit. Naalala mo yung sakit ng kasalanan at sakit ng kasalanan sa kapwa mo. Alalahanin mo. At kung gaano napuot ang Diyos na gumawa sa gumagawa ng kasalanan. Tandaan mo yun. At kung paano naging kasalanan ang Panginoong Jesucristo. Tandaan mo yun. Dito, maalala natin ang biyaya ng Panginoon na inilipat niya tayo patungo sa buhay at kamatayan at pangalawang paraan ay magbabad sa kanyang salita. Una, lahanin mo yung dati mong ginagawa. Pangalawa, magbabad ka sa salita niya. Gaya nga ng sabi ni Pedro, sa unang Pedro, chapter 1, verse 14, tulad ng mga masunuring anak, huwag kayong gumaya sa masamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Ibig sabihin, kung dati yung ginagawa to, dati mangmang kayo, huwag nyo lang gawin dati yun. Repent, kasi nag-repent na kayo. May conclusion, kapatid. Naalala mo na ba? Amen? Naalala niyo na ba? Noong natagpuan ka ng Panginoon, siya ang unang napagtibok ng puso mo. Siya ang unang nagpatibok ng puso mo. Bakit? Dahil dati ipatay ka sa kasalanan. Akala mo buhay ka. Ngunit binuhay ka niya. Ang puso mong bato ay naging laman. Naramdaman mo ang kirot ng kasalanan. Kung dati pinupuri mo ang kasalanan, ngayon, naumuwi ka na dito. Naalala mo na lagi mo siyang kailangan. Naalala mo na ba ang kailangan
Kailangan din siya ng asawa mo. Kailangan din siya ng anak mo. Kailangan din siya ng magulang mo. Kailangan din siya ng kapatid mo. Naalala mo na ba na ang lahat ng ginawa ni Kristo? Naalala mo na ba na siya kasama mo sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito? Kung naalala mo na ang lahat, purihin mo siya. Dahil hindi lahat ng tao ay naalala siya. Praise God kasi naalala mo siya. Kasi hindi lahat. Lahat ay nakakalimot sa Diyos. Lahat ay walang umahanap sa Diyos. Lahat ay tumaligid sa Diyos. All is a fall short, diba? Lahat ay nag-fall short. Tanging ang mga taong kanya pinili lamang ang nakalala sa kanya. Tanging simbahan ang umaalala sa kanya sa pamagitan ng sakramento, una sa ating bautismo, pangalawa sa ating komunyon. Kapatid, huwag tayong makalimot na magpaalalahanan. Huwag nating hayaang malimutan ng bawat isa ang kahit isang tuldok ng pangako ng Diyos dahil siya'y higit pa sa alalahanin sa buhay. Dahil siya mismo ang buhay at muling pagkabuhay. Amen. Let's pray. Yes, Lord, we are reminded na Panginoon, at hindi po na yung Panginoon. Na kayo makasalanan, Panginoon. Kami wala. Wala Panginoon. Kami mahina. Kami ay hubad na dumating dito, Panginoon. We can believe, Lord. Panginoon, naalala po namin na kami ay walang magagawa, Panginoon. Hindi po namin kaya manampalataya. Naalala po namin ang dati po namin ginagawa. Dati po ay nag-enjoy kami sa paggawa ng makasalanan, Panginoon. Ito po ay ginagawa namin because of our nature. Dahil kami po ay patay pa sa kasalanan. Tanda po namin ang aming kahinaan. Tanda po namin ang aming kalapastangan ang ginagawa, Panginoon. Pero tanda rin po namin, Panginoon, yung kami ay tinawag mo. Tandaan po namin ang iyong biyaya, Panginoon. Tandaan po namin yung nilipat mo kami mula sa putik patungo sa kabanalan. Tandaan po namin yung kami ay hinawakan mo sa iyong kamay at wala na makakaagaw sa amin. At tanda po namin ang aming mga kapatiran na kasama po namin ngayon na lumalakad ayon sa kabanalan. At ang dalangin po namin ay patuloy kami magpalalahanan, Panginoon. At patuloy kami maalala, Panginoon Diyos, ang inyong dakilang ginawa sa pamagitan ng iyong magandang balita. And we praise you, we glorify you, and we exalt you. Nice praise. In the name of Lord Jesus Christ. Amen. Salamat mga kapatid sa pakikinig. It's time to share your reflection, application. Meron ba gusto magbahagi ng